Welcome back mga kakwentuhan! Nandito na naman po tayo sa bagong episode ng Mga Kwentong Safety. Ngayon naman po, isa naman po sa pagkwentuhan natin, is yung isa po sa mga mandatory DOLE reports na kailangan natin i-submit, which is yung RSO or yung Report on Safety and Health Organization. So ano nga ba to? Paano nga ba ito gawin? Paano nga ba sagutan yung form na yan? And ano bang magiging kaparusahan or sanction sa isang company na hindi magko-comply sa pagsabit ng report na yan? Again, ako po ulit si Reg Basco. Pagkwentuhan po natin, okay? Kung paano ba i-accomplish, sagutan, and ipasa yung isang DOLE report requirement na yan, which is the RSO. Tara po, magkwentuhan po tayo. Kung gusto nyo po ng mga ganitong content about health and safety, kung ikaw ay isang bagong safety officer or medyo hindi bagong safety officer, kung gusto mong ma-review about health and safety requirements, please huwag nyo naman kalimutan po mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel, and please paki-follow na rin po yung iba ko pang social media account. Salamat po. Isa po sa mga mandatory DOLE reports na kailangan i-submit is ito nga pong RSO o yung Report on Safety and Health Organization. Okay, but bago natin simulan yan, huwag niyo rin po kalimutan yung ibang videos po na in-upload na natin na related po sa topic na ito. And i-share ko din po yung mga links niyan dito po sa comments sa baba para po ma-check po din ninyo, okay, yung iba pa nating in-upload. Ngayon, ito pong RSO or Report on Safety and Health Organization is a document that is connected po dun sa compliance natin sa Safety and Health Committee. Okay? So, nakalagay kasi rito is yung pinaka-members nila. Okay, and yung mga programang, usually meron po tayo. Okay, ngayon ang unang tanong, tuwing kailan ba sinasubmit to? Okay, again, huwag niyo pong kalimutan, this document must be submitted within a month after nyo makonduct yung unang-unang Safety and Health Committee meeting na ginawa ninyo sa company. Sir, what if noon pa kami may Safety Committee meeting, hindi namin alam na kailangan isubmit yan. So, kailan po kami pwedeng mag-submit? Well, actually, anytime naman po. Okay, mas maganda, of course, submit nyo na kagad kasi para maihabol nyo na. Okay? So, ang mahalaga, makapag-submit po kayo niyan kasi po, pag hindi kayo nakapag-submit ng report na to, pwede po tayong mabigyan ng 30,000 per day penalty as per our Department Order 198-18. And ngayon po, tingnan natin, paano ba sagutan yung itong report na to, yung ating RSO. Ngayon, kung makikita nyo po, ito po yung sample form ng ating RSO. Ilagay ko na rin po sa comments, yung form na yan. I-attach ko na rin po dyan. Okay? Ngayon, paano ba sagutan to? Paano ba i-accomplish ng tama itong form na to? Okay? So, tingnan muna natin dun sa upper portion. Okay? Dun po sa upper part ng form na to, sa right side, may tatlong dapat sagutan dyan. Diba? Yung date, okay? Yung regional office ng DOLE, okay? And yung file number. Okay? So, I suggest, sagutan po muna natin dyan yung date. Kung kailan nyo ginagawa or kailan nyo ginagawa yung form na yan, yung actual na araw na yon, okay? And for the DOLE Regional Office, na nakalagay dyan, lagay nyo lang kayo ba ay nasa NCR, o ano bang region yan. Kung saang DOLE Office man, kailangan natin i-submit, okay? Yun po ang ilagay natin dyan. And for the file number, leave it blank na lang po muna siguro. Ngayon, doon naman sa kasunod na part, okay? Kung mapapansin nyo, basic details pa rin po yan tukol po sa company natin. Okay, for example, name of establishment, yung pangalan ng kumpanya. Sa second line po is yung address, ng ating kumpanya. Saan po ba? Yung exact address niyan. And nature of business. Okay, tayo ba ay nasa construction? Tayo ba ay nasa manufacturing? Or kung saan man. So, yan po ang ilalagay natin dyan. Actually, talagang basic details po ng company. And kung mapapansin nyo po, dun sa next portion naman tayo. Nakalagay na po dyan is yung number of persons employed, including management. So, total manpower yan. Lalagay nyo dyan. Okay? Doon sa next line na yan. Ngayon, sa baba po niyan, may makikita kayong first shift, second shift, and third shift. And pinaghiwalay po yung bilang ng male and female. So, just answer accordingly. Okay? I think kayang-kaya naman tayong tulungan ng mga kasama natin sa company yan. Kung isang shift lang kayo, edi yung first shift lang kung sasagutan nyo, lagyan nyo na lang po ng NA or not applicable yung second and third shift. Kung dalawang shift kayo, edi dalawang shift po ang sagutan nyo and not applicable or NA na lang natin yung third shift. O ngayon, kung tatlong shift kayo, sasagutan nyo lahat yan. All you have to do is ilan po ba ang nakaduting lalaki sa
bawat shift, and pati po yung mga babaeng employees, ilan bang naka-duty dyan kada shift. Okay, ngayon, doon naman po tayo sa item A. Kung nakikita nyo, nakalagay po doon is Policy on Program on Safety and Health. Well, actually, napakarami yung pwedeng ilagay dyan. Okay, kasi pwedeng maglagay kayo dyan ng PPE program, okay, Heavy Equipment Operation Program, Safe Lifting Operation Program, no, Machine Operations, okay, TB Policy, HEPA B Policy. So, napakarami yung pwedeng ilagay dyan. So, may dalawang option kayo. Pwede nyo namang ilagay talaga dyan yung mga basic lang, no, o yung talagang mahalagang program. Or, simply ilagay nyo na lang is See Attached File. No? Tapos, mag-attach na lang kayo ng another paper or document or file na naka-indicate na lang doon. No? Kahit po yung naka-summarize lang. Lahat po ng programs na meron po kayo sa workplace po ninyo na related sa health and safety. I-attach nyo na lang po. No? Make sure po na maikabit natin ng maayos kasi pag naglagay po kayo ng si attached file, obviously, hahanapin po yan ng DOLE pag nag-submit po kayo. Okay. Ngayon, dun tayo sa mahalagang part, the composition of the Health and Safety Committee. Kung makikita nyo po, sa bandang right part noon, may nakalagay na type. Okay, dati po kasi, no, doon po sa ating OSH standards, meron tayong iba't ibang klase ng types, okay, of safety committee. Depende po sa manpower natin. Okay, so yun po yung dating guide. Ngayon, because of the DO 198, ito na po yung guide na pwede nating i-check. Okay, as you can see, depende po ulit sa manpower ninyo, depende po ulit sa type of establishment ninyo. So, nandyan po kung ano-ano yung mga members na required sa workplace ninyo. Well, actually, kung titingnan nyo, halos pareho lang naman yung laman ng mga composition ng Safety and Health Committee. Medyo may pagkakaiba lang kung halimbawa kayo po ay owner po or ng isang business establishment, meaning isang building, tapos marami kayong tenants, isang mall, marami kayong tenants, no? Kasi may ibang requirement yon. And binanggit ko yan po doon sa isa kong video sa Safety and Health Committee. Ngayon, yung usual na members natin, okay, ito pong ilalagay nyo. Siyempre, ang chairman po, siya po yung considered as the highest ranking employee sa workplace natin, the overall in charge. So, pangalan po niyang ilalagay nyo dyan and type nyo lang po kung ano yung position niya. Siya ba ay general manager? Siya ba ay company CEO? Siya ba ay project manager? Siya ba ay plant manager? Lagay nyo na lang po kasi siya po dapat ang chairman dyan, the overall in charge. Okay? And syempre, dun sa members, well, actually, kahit sino pwede nyo gawing member. O, pwede ka maglagay ng ano dyan, mga pangalan, no? Syempre, ng mga department heads, ng nurse, ng first aider, ng isang supervisor, ng isang team leader, no? Ng someone sa security, okay? Sa emergency response team, it's up to you. No? Kung sino-sino yung gusto nyong ilagay na members dyan. Okay? As long as, ilagay nyo rin po syempre yung position nila. Pero may isa pang item na dapat kayong idagdag sa members na mahalaga po. Huwag nyong kakalimutan. Kailangan nyong maglagay dyan ng worker. Okay? Or yun po yung mga employees na non-supervisory level. No? Kailangan po may sama natin sila sa safety committee natin. Okay? And of course, for the secretary, obviously, kung sino po yung safety officer ng company, siya po ang kino-consider na secretary ng Safety and Health Committee. Kung mapapansin nyo nga, kung maalala nyo nga po, isa yan sa duties ng Safety and Health Officer na tayo po ay secretary ng Safety and Health Committee. Si Safety Officer yon. Please take note hindi po tayo ang chairman. Tayo po ang secretary ng Safety Committee. Ngayon, ano ba ginagawa ng secretary ng Safety Committee? Nandito po. So, tayo po ang nagpe-prepare ng minutes of meeting, which is sinasabit din sa DOLE. Gagawan ko na lang po ng separate video ulit yan. Isa po yan sa mandatory DOLE reports. Tayo po ang gumagawa ng invite. Tayo po ang nag-update ng status ng mga recommendations, no? In other words, tayo po talaga yung nag-organize lahat yan. Tayo yung nag-oversee or, syempre, kasama rin tayo sa nag-i-initiate ng concerns and recommendations sa bawat concerns. Okay? So, yun po ang pinakatrabaho natin as the Safety Officer, the Secretary of the Safety Committee. Okay? O pwede bang mag-meeting pag wala si Chairman? As much as possible, hindi pwede. Kasi sino po yung makikinig sa concerns natin? Sino yung magdidesisyon? Ang ginagawang strategy ng ibang company is meron na silang chairman, meron pa silang nilalagay in a way na vice chairman. Okay? Parang gano'n. No? Just in case hindi makaka-attend si chairman, sayang kasi yung schedule, hindi natin matutuloy yung safety committee, monthly lang naman to. Meron pa rin a-attend on his behalf.
na that could also make big decisions. So, ganun po yung strategy ginagawa ng ibang companies. May chairman and may vice chairman. And of course, for the members, no, yung ibang companies din po, as much as possible, pinapalitan nila yung members nila every year. No? Kailangan mag-update pa rin tayo ng RSO tuwing magpapalit tayo ng members. Okay? So, ilang ano lang po yon, ilang pointers lang po for the members ng safety committee. Kung titingnan nyo, di ba, napakadali lang sagutan as long as approve na yung members, na finalize na natin. All you have to do is pangalanan lang yung members and ilagay dyan yung actual position nila sa company. Ngayon, doon naman tayo sa item B. No, doon po sa item B, ang nakalagay po dyan is yung brief description of the process operation and number and kinds of equipment. So, basically, ilalagay nyo lang po, ano bang operations ninyo? Ano bang activity ninyo? No? Ano ba yung pinaka-overall process ninyo? Okay? And of course, ilagay nyo lang din na dyan yung mga machines and equipments na pwede nyong ilagay. Okay? So, example, ang lalagay ko dyan is construction of a 5-story building. Or kung gusto nyo, specify nyo din. Meron kayo excavation, crane lifting, concrete pouring, yung mga ganun ba? Pwede nyo ilagay lahat yun. And, pangalanan nyo, ano-anong machines or equipments meron kayo? Backhoe, crane, no? Or kung may machines man, kung nasa manufacturing kayo, ito po, maglalagay tayo ng example na pwedeng ilagay dyan. Ayan po, no? Ngayon, kung medyo marami na naman po ang ilalagay nyo, pwede na naman kayo mag-inlagay dyan ng please see attached file, another file. Ilagay nyo po yung mga processes ninyo and equipments and kung ilan po ang meron lahat dyan. Nung mga binanggit po ninyong machines and equipments, i-declare nyo lang dyan. And last, okay, of course, so dapat mapirmahan. And ang kailangang pumirma is the general manager. Okay, dapat ma-indicate yung name. Of course, nandiyan naman yung position, signature, and the date. Kailan niya pinirmahan yung RSO natin. So, pag nagawa na po yon, okay, kompleto na po. Ready nang isubmit yung RSO natin. And again, tuwing kailan? Within a month after the first safety committee. Ngayon itong tanong, kailan ka ulit magsasubmit yan? Once lang ba yan? Well, usually basta may nagbago sa members, okay, may napalitan, kailangan natin mag-submit ulit yan. I-update lang natin no, sa DOLE yung members natin. Papatatakan nyo lang yan or kailangan lang may proof tayo na receive yan. Okay, kasi posibleng may nabago, wala man nabago sa members, posibleng may changes sa processes. Or posibleng iba na yung pipirmang general manager. Or posibleng, alam nyo yun, merong mga may nadagdag na safety program sa inyo or safety policy. So you have to update. Okay, kasi po pag na-audit kayo ng DOLE, no, ang nakalagay sa members is yung mga dati pang empleyado, wala na halos lahat yan, medyo mako-question po tayo ng konti. So you have to ensure, no, na lahat po ng nakalagay po dyan is in a way updated po palagi. And that's it. Okay, so maraming salamat po ulit sa pakikinig, no, sa ating kwentuhan ngayon about RSO. So sana po magtuloy-tuloy na ulit yung uploads natin. No? Bala ko kasing tapusin yung $5 reports na yan. Simple guide lang, no? Paano siya sagutan para sa mga bagong safety officers is hindi kayo maligaw. Yung iba kasi hindi nagsasubmit is hindi nahihiya magtanong. No? Hindi maalam paano simulan. Ganon din ako dati. Okay, so at least sana po kahit paano nakatulong po ito na magkaroon kayo ng idea paano sagutan and tuwing kailan ipasa itong ating RSO. Okay, so again, sana po, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hanggang susunod po nating kwentuhan. Salamat po ulit.